Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Palagi na reverb. joke lang, direct. May reverb yan, hindi mo lang naririnig. First time ko kasi mag-isa ganito direct sa podcast. Sa podcast. First time ko, ito. Kung kailangan nyo pa ng miyembro din. Wow! Miyembro? Kasi malaki yung sofa, so kulang ng isa. JP. Yes. Ang bilis naman. So may entrance. Ano ang pinaka-naaalala mong Angeline Quinto, ma'am? Ganyan ba dapat ang boss sa mga nagtatanong? Yung na yan? sa Beauty in a Bottle, Ano doon? yung nasa dining table, yung pamamanhikan ba yun? Ay, oo. As the director, no? As the Yung pamamanhikan, yung meron siya mga Intrusive thoughts. Siguro ito, bobo to. Tapos biglang, ay, lawyer pala, yung mga ganyan. Hi! Ang ganda naman ito. Siguro masama ugali nito. Hi, Judith! Ang ganda din nito. Siguro bobo to. You can actually call her Attorney Peaches. She just recently passed the bar. Top 6! Sorry naman. O edi ikaw na. Kasi nangyari na yun sa akin eh. Talaga? Oo, yung parang, siguro to hindi to Tapos? mabuting tao. Tapos biglang, ay, santo pala siya. Sino? Si Mother Teresa. Uy, pero, charing. Ay, Sige. ikaw, anong ano mo? Ikaw, ano ang charing? Ikaw! Ako! Makadut-dut na. Anong favorite ang game mo? Doon sa Beauty in a Bottle, naalala, isang beses lang kasing, isang eksena lang nagsama-sama silang tatlo. Asunta. Si Angelica, Asunta, at Angge. Tatlo pala silang E. Tapos, yun yung Hindi ba yun yung hindi ba yun sadya? Na tatlong A sila, yung Hindi. tatlong artista. Ano ba yun? Pipili ng Kasi artista talagang kailangan. Angelica, Angeline, Charo. Sige. Di ba weird kung letter C bigla? Basta naalala ko, ang eksena na yun, nagbebenta siya ng kondo. Meron siyang pamphlet na binibigay. Ka-eksena niya nun si Angge. Yung ano na siya, yung lumobo na yung fest niya. Ay, yung puro botox na, di ba? Tapos bibigyan niya si Angge dapat ng pamphlet. Tapos dapat ang niya, magbebenta nga siya ng kondo. Tapos ang nabanggit ni Angge pag unit condo! Hi, sir, ma'am. Good afternoon. Unit condo po from... Unit condo po? Unit condo po? Unit condo? Unit condo? Na dapat condo unit. Tapos naalala ko, taon-tawa si Angge. Tapos, hindi natapos yung take. Kasi tawa ng tawa si Angge. Tapos sabi ni Angeline, bakit? Ay, meron pa! Meron pa akong Wait, meron pa akong favorite Angeline moment. Ano? Yung sa kay Karen Davila. Ano yun? Yung parang nasa swimming pool kayong dalawa ni Ma'am Karen. Tapos tinanong kanya, parang, so in a day, nakakailang laps ka? Tapos yung sagot mo, kain? Anong schedule mo for laps? Kain? The best. Meron pa isa. Ang dami! Tribute. Direk ilan yan? sa in-invite mo siya sa bahay mo, si Kay Brosas. Si Kay Brosas. Alam mo yun? Si Kay Brosas. Tapos, nandun kayo sa malapit sa swimming pool. Tapos, nagtanggal siya wala siyang tsinelas. So, ginanon niya yung paa niya. Tapos, ang dumi ng paa niya. Tapos, sabi ni Angge, hala, ang dumi ng paa mo. sabi ni Kay Brosas, anong dumi ng paa ko? Ang dumi na sahig mo. Nakita na ka pa ako na. Ang dumi ng paa mo! Wag ka na, ang dumi ng sahig mo. Yung paa ko talaga sinisit. Yung sahig mo, linisin mo. Alam, BBC. Ay, para makita niyo. Mami, iba ka talaga. Naging kasalanan pa ng bahay namin. Oo. Pero ang isa sa pinaka
funny na hindi sinasadya nung pandemic ay yung Vice Ganda. Yung nagpunta si Vice sa Balur mo. Ay, na biglang... Yes, direct. Napatawa mo ko noon talaga nung pandemic. Kasi direct, alam mo naman, knowing naman Ate Vice, Yes. alam kong may kalokohang gagawin to sa akin para magbigay ng oras at pupunta sa bahay namin na ang traffic papunta sa amin eh. So nakaramdam na po ako ng parang may something gagawin to si ate. Dahil alam ko na takot siya sa ahas. Meron akong kaibigan na kinontak from Sampaloc, Manila na may alagang ahas. Okay. So sabi ko, hello, pare Koy. Ano, available ba yung ahas mo dyan? Yung una pang ibibigay niya sa akin. Parang ano lang, available ba yung video ka dyan? Baka pag ano Oo nga. Mali, sorry po. Available ba yung ahas? Parang ganyan yung message ko, parang available ba yung ahas? Kasi marami siyang ahas direct. So, yung pinakamalaking ahas na alaga niya, nung time na yun, hindi pwede dahil nagpapalit ng balat. Okay. So, pag ganun daw, hindi pwedeng hawakan, baka masyadong. So, ngayon, yung binigay niya sa akin, medyo mas maliit na. Sabi ko, dali mo naman dito sa bahay. Sabi niya, bakit? Basta, ipaparang ko si Ate Vice. So, bawat lalagyan namin nun direct, kailangan alam niya. Kasi nga baka biglang mangagat yung, baka manuklaw yung ahas, wala naman po akong alam sa ganun. So doon sa bag ko na lang nilagay. So yung bag na yun direct, meron din palang nilagay doon si Ate Vice na pang prank sa akin. Sa bag na rin yun mismo? Oo, sa pareho. So ngayon dahil may pang prank siya sa akin, hindi niya alam na may ahas doon, pinipilit niyang buksan. Sabi ko, wag mo nang buksan, ang kulit mo naman. Hindi, bubuksan ko to. Kasi may nilagay siyang panty doon eh. Hindi niya alam na nandun yung ahas? Hindi niya alam na doon ahas. So nung pagbukas niyang gano'n, dahil alam niya ipaprank niya ako, siya ang naprank. Ba't hindi nag-react yung ahas nung nilagay yung panty? Hindi naman po, nasa ilalim naman. So noon na yung paglagay ng panty. Yes, tas yung ahas. Ay, ang Kaya galing mo naloka dun, ang Ate Vice kasi akala niya, nagulat siya talaga. Nakita ko yung reaction niya, parang tumayo yung balahibo niya. Oo, tsaka yun yung umalis siya ng malayong-malayo, di ba? Yun ba yun? Opo. Itumakbo siya ng Itumakbo siya malayo. hanggang Dadala ko yung bag. Commonwealth. Naghahabol lang kami. Ayoko. Ako malit ako ng homeowners. Malit ako ng homeowners. Ayoko. Dahil ba kasi ang chile? Bahala ka! Diyos ko yung mga gwardiya. Kasi direct yun yung time na medyo ano pa po ang pandemic talaga. So hindi ka pwedeng sumakay ng taxi nang walang mask. Kung ngayon, sa sobrang taranta ni Ate Vice, at dala-dala ko yung bag na may ahas. Sabi ko, teka lang, huminto ka kasi. Kung saan tayo nakakarating, sandali lang kumalma ka. Sumakay ng taxi si Bakuna. Alam mo, pag U-turn nila, pinababa siya ng driver kasi walang mask. Walang pakialam kahit siya si Vice Ganda. Kaya sa akin si Ate, sinabi ko talaga, pinababa pa ako ng driver. Ang daming nangyari. Kaya pagbalik sa bahay, pawis na pawis siya. Pati yung girdle niya, direct basang-basa. Iba. Ikaw, anong favorite, mo? Angeline Quinto meme? Actually, madami. Direct, araw-araw kasi na nangyari sa akin, parang meme eh. Lalo pag nasa trabaho. Nasa trabaho ako. Pero ang nakakaloka, yung ginawa po namin yung movie na Four Sisters and a Wedding. Yun. Kasi yung costume ko nun direct, nung bumababa ko ng hagdanan. At si Tita Carmi Martin. Yes. Nanay ko, di ba? The Bayag family. As the princess. Yes po. Damit ko yun. Yung kay Tita Carmi. Talaga? Oo. Cue in the mistress. In 3, 2, 1. Bonjour! Hello! Welcome to my humble home. Hello, hello, hello! Dala mo? Damit ko yun. Dalawa po yung damit ko kasi pinagdala ako ni Direk Cathy ng option para daw kung ano daw mas maganda sa monitor, ganyan. As wardrobe ka din, so, ngayon, opo, Direk. Hindi lang ako nabayaran, Tita Carmen. Biro lang, Tita Carmen. As stylist. So ngayon, nung nakita ni
ni Direk yun. Sabi niya, ay parang maganda yung dalawa kung yan pareho suotin ninyo. Eh, ang section Tita Carmi, so yung damit ko na yun, kumasya sa kanya. Tapos Direk, nakailang take kami nun kasi muntik na ako malaglag doon sa hagdan talaga. Kasi isipin mo naman yung hagdanan na ganun ka-tirek, tapos naka-heels ako ng 4 inches to 5 inches. O, baba na si Angeline. Princess Antoinette may bayag. Tita, si Princess po. Speaking of the devil is here. Descended from the rare line of beauty queens, shining, shimmering, splendid, the one and only. Hello, my love. Hello, my love. Princess Antoinette. Hi, Mama. May Boyag. Hindi ako malaglag. Gusto ko matatapos ba natin ito na Nakilang take yun. ayos. Siguro mga 5. Dahil sa At least 5 lang. At least 5 lang, hindi naman ano. Yung iba naka-9 eh. Akala ko Direk JP, sasabihin mo, at least safe ka. Ay, yun din. Yun din. Parang hindi lang ako isip. Sige, okay. Intro pa lang yun. Sakit na ng Sean ko agad. Mag-hi muna tayo Yes, sa live audience natin. Medyo matagal-tagal na rin. Parang 2 years ago na tayo Nalala ko ilang laps eh. Ayan, hello guys sa mga VVIP na nandito ngayon sa Basta Cafe. Ang dami natin. Yes. Tayo ay 75,000 tayo sa... Yes. May mga nakasilip pa nga o hindi nakapasok. Yes, nandun hanggang Kamuning to. Kita mo ba? Hanggang Kamuning yung pila. Direk JP, may mga nakamotor pa nga sa labas. Oo. Ayaw nilang iwanan yung motor. Okay. Tapos sa Zoom, sa ating studio audience. Charing. Ha? 245,000. So lahat yan ay manonood ng Happy Ang Happy Homes ni Dayan Dayan Hilario. Showing kailan? December 3 po. December 3. Yes po. Ito ko saan akala nga namin ni JP, comedy. family, family comedy. Kasi kayo ni Ugi yung unang lumabas. Parang, Tsaka Happy Homes. Yun pala. Magsasalita ata siya. Parang ang galing talaga ng timing ko, Direk. Kasi Direk, yung movie na to, meron lang akong trivia sa inyo. Alam mo po, Direk, dapat 2 years ago pa po ito matatapos. 4 years. So, pandemic? 2023. So, 2 years ago dapat po ito natapos namin. Kaya lang nabuntis po ako dun sa pangalawang anak ko. So, akala ko, Direk, papalitan na po ako bilang kasama dun sa movie. Eh, si Direk Marlon, sabi, hintayin natin si Angeline na mga anak. Tapos, ang naging concern ko pa nga po at worry ko noon, sabi ko, Direk, since kakapanganak ko lang, baka masyado akong mataba or malaki. Baka ayaw nyo na ako. Okay lang. May nangalak ba na hindi na manas? Sabi sa akin. So hanggang sa may mga konting binago lang po dun sa script. Tapos nag-upisa na ulit kami ng shooting po. Pero nakapag-shoot na kayo before? Hindi pa? Hindi pa, Direk. Hindi pa. Pero alam ko na yung story. Tapos this year nyo siya shoot? Yes po. 14 days? 14 days po. December 3, ang Happy Homes ni Dayan Hilario. Yes. Ang mga kasama niya ay sina Miss Eugene Domingo, Richard Yap, Paulo Contis, Luis Alandi. Toro, yung daming kasama artista. And yours truly. Kainis. And yours. Sige. Pakilala muna tayo. Sige, wait lang. Sa mga gusto maging part ng live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. Yes. Pero, mga ka-eme, meron na tayong napiling My Kwentang Scholars. Ang Batong Lusong Elementary School sa sitio Batong Lusong, San Jose City, Nueva Ecija para sa ating susunod na benepisyaryo. Maraming salamat sa kabutihan ng ating VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible for the second time, mga mi. Super thank you. O diba, paano mo susundan energy nun? Diyos! Kaya naman, sama-sama natin silang bisitahin ngayong December, bit-bit ang mga pasalubong at mga pamasko natin para sa mga estudyante ng Batong Lusong Elementary School. Follow nyo lang kami sa aming mga social media pages para sa mga susunod na mga announcement.
Muli, maraming salamat sa lahat ng napakabait na mga VVIPs. Thank you mga ka-eme. For this year, isang buong classroom ulit ang ating i-renovate. Tapos, sa December, magpupunta tayo at yung mga volunteers, yun pa lang yung start ng renovation. Pero dahil maraming gagawin dun sa school na yun sa Nueva Ecija, tuloy-tuloy lang yung renovation hanggang makabuo tayo ng isang DepEd. Yes. At bagong gobyerno. So, December, yung pagpunta natin dun sa school, yun yung parang kick-off na dadalhin natin lahat ng mga materials, ganyan. Kasi hindi naman 1 week nagagawa ang isang classroom. Oo. Tama. Ate, masarap yung french fries. Parang masarap kasi tostado. Order na. Oo. Pwede ba direct? Kukuha lang ko isa. Wait, may table? Ang sarap kasi ng kain ni ate. Kahit yung ano lang. Sarap yan! Thank you, Bea. Bayad ka daw. Bayad ka sa kanya. Order tayo ng Anong gusto mo? Sige. Gusto mong Drink. Iced coffee. With oat milk. Okay. Latte. Tapos sub-oat. Amerikano lang. Amerikano lang pero may oat milk. Opo, pero walang sugar. Ang gulo, di ba? So walang may oat milk or wala? Meron po. Meron. Naka-separate. Okay. Separate. Okay, pakilala na muna tayo. Go. Okay. Ako si JP at nakakatatlong laps ako a day. Wow! Ganun pala yung pakilala dito? Ganun yung pakilala. Yes. Ako si Tonet at wala akong laps. As a diet? As a diet. Wala akong laps today. At ang ating very special guest. Ako po si Angeline at nakakadalawang laps ako a day. Kain? Malalaking laps? Maliit na laps? Maliliit lang po. Ay, dalawa lang talaga? Opo. Gano'ng kaliit yung maliit lang? Siguro mga kalahating chicken breast. Yan. Wow, at least breast. Yes, kasi yung kalahati sa family ko na. Wow! Yun lang yung share. Kaya pala yung anak mo umiiyak ba? Baka gutom na din. Parang, mommy, where's the other breast? Direct, medyo, sanay na sila. Parang, yan lang nakayanan. Okay, at ito ang walang... Ayun na? Wala. Naka-separate. Oat. Yung oat Separate. 3-in-1 na lang. Biro lang. Okay, at ito ang Walang Kwentang Podcast. Watch it first on YouTube. Yes, and powered by I Am Rentals. Okay. May concert. Question ako. Oh. Kasi di ba po ito ang, sikat po kasi talaga itong podcast nyo, ang Walang Kwentang Podcast. Oo. So ano pong tawag sa mga viewers? Walang kwentang viewers? Ganun. Yes. Totoo? Mga walang kwenta. Mga walang kwenta. Walang kwenta sila. So, welcome sa Walang Kwentang Podcast. Sa mga walang kwentang viewers, hello. Ang cute. Sino-check namin yung mga pumapasok. Kapag may kwenta, hindi sila. Baka yun yung mga nakamotor sa labas. Parang may natulungan ka ba today? Meron po. Sorry. Sorry. Labas. Dapat dito walang kwenta. Wala. Tulog buong araw. Ikaw ba? Palamunin, Meron ka bang ganun. kwenta? Or... Hindi, wala akong pangarap Pangarap agad. Isang Share ka naman ng funny concert memory or shooting. Or sa ASAP, mga ganyan. Bago natin puntahan yung kasi nga hindi comedy yung... Yes. Very thriller, suspense. Yes, ang bongga. So, patawanin muna natin sila. Yes. Ang walang pangarap na si Angeline Pinto. Walang pangarap. Hindi kasi, lagi nilang tinatanong Direk JP, Direk Antoinette, alam niyo ba? Yung kanta ko po na Patuloy ang Pangarap, di ba kasi ang lyrics po niyan, yung chorus part, sa isang pangarap. So may mga nagtatanong sa akin, Angeline, dun ba sa Patuloy ang Pangarap, ilan ba talaga yung pangarap mo? Kasi sa isang pangarap. Akala nila isa lang. Sabi ko, hindi, sais. Galing! Tama. Sa isang pangarap.
Magaling. Pwede kang komedyante talaga, te. Oo. Sana ikaw yung nakuha dun sa Beauty and the Bottle. Sana nga, direct eh. Oo. Sa isang pangarap. Kaya lang, unit condo pa lang nagkakamali. Si Direk Antulit hindi na pinabago. Ang galing ni Angeline doon sa Beauty and the Bottle. Guys, panoorin nyo. Naparod nyo na ba? Direk, alam mo, ang daming mga tao na pinupuri yung movie na yon. Kasi bukod sa nakakatawa daw, ang ganda ko doon. Come back. I think ano Naisigit pa yun, niya. paghahandayan para sa Four Sisters. Yes, feeling ko nga. Paghahanda yun para doon. Tsaka kahit before pa talaga, kaya ako pinili si Angeline doon kasi alam kong may comedic timing talaga siya. Akala ko Malala talaga yung comic sasabihin timing nyo, mo. kaya ako pinili si Angeline doon kasi alam kong gipit siya noon. Hindi ko alam kung gipit ka noon o baka gipit yung family mo kasi kalahati lang yung binibigay mong breast sa kanila. Yes, direct, pero yung sweldo ko sa kanila. Ay, talaga? At least may sweldo tsaka chicken breast. Oh. Mga relatives ko dyan, tayo. Ang dami pala sa likod. Yung mga nakamotor. Sila pala yun. O ano mga ASAP memory na, kahit hindi funniest, pero pinaka-memorable? Pinaka-memorable, direct, hanggang hindi ko malimutan yung nadapa ako eh. Naka-capture doon camera? Yes po. Meron pang ako nakita sa YouTube pag minsan nire-review ko yung mga nangyari sa ASAP, lalo nung nadapa ako. May nakakuha ng video, so live yun direct eh, live Sunday. So yung nagvi-video, nung pagdapa ako, ay gumanon. My God, nadapa! May reaction! May reaction! Nadapa. Pero totoo direct. Siyempre, ano gusto mo sabihin niya? Very good. Nadapa ka, very good. The important thing is you get up. Yes. Ang daming sinabi nung... At least you're safe. Yes, direct. Safe ka. Tapos ang nangyari nun direct, kasi prod namin yon, kasama ko po si Jovit, sumalangit naman si Jovit. Si Kuya Marcelito, tsaka si Yeng. Okay. Kaming apat po yung magkakasama. Since ako po yung last na kumanta, nadapa ako dahil yung long dress ko, hindi ko po na-fit before ng prod namin. Oh. So, naapakan ko yung damit sa sobrang haba. Tapos yung naapakan ko pa na baitang nung stairs. Baitang. Medyo wobbly. Opo. Pero, turn mo na kumanta. Habang kumakanta ako direct. Anong sinabi mo? Wala, nadapa lang ako. Tapos, yung shot ng camera kasi bandang puwetan ko eh. Oh. So, kitang-kita na nadapa ako talaga. Hindi kinato ibang tao? Hindi, tuloy-tuloy? So, medyo naputol yung kanta ko. Oo. Pagtayo ko po, diretso kanta ulit. Oh, kasi live that po day. Yes, kasi the show must... Feel it. Yes! Parang yung pagkakasabi pa niya, parang yun na yun talaga. Yun. The show must feel it. So kaya kahit masakit yung nararamdaman ko nung direct, tinuloy ko yung pagkanta. Kudos talaga. Wala namang ibang kakanta nung Ano sabi nila, Yeng? Nakita nila? Opo. Dapat nga nung mismong pagdapa ko, nakita ko sila Jovit. Parang tutulungan nila ako. Sobrang bilis ko din tumayo. Ay, taray. Ang bilis. Ang bilis na tumba, ang bilis din tumayo. Kumbaga, kasi syempre direct yung exposure ko nun, parang bilang ko kung ilang minuto lang kung aarte pa ako. Exposure din yung direct. May ganun ba? Opo. Yung mga songs namin doon, mga 2 to 3 minutes lang. Okay. Yun lang ang segment mo? Opo. Oh. May prod kami nila Yeng. Oh, shit. Alam mo, ang daming nadadapa sa ASAP, no? Medyo po. Oo. May gusto ka bang sabihin sa kanila? Pwede ka manawagan sa ASAP. Prod, gano'n. Sa ASAP Prod, totoo po yung sinabi ni Direk JP, marami po ang nadadapa sa ASAP stage. Talagang ino talaga sa'yo. Maraming nadadapa sa ASAP stage, so hindi nyo po kasalanan kung nga kami. Ganda, very safe. Dahil dyan, pasok ka pa rin sa prod. Walang matatanggal. Feeling ko malalagay naman tayo sa tabloid. At kasama
tumatawa ka. Kasi kahit in-splice nila, pasok yun. Direk, ang ganda po ng first meeting natin, no? Oo nga eh. Ang galing, Memorable galing. siya. Sobrang may makakwento na akong bagong Angeline meme. Alam mo, may naalala pa ako. Tribute to sa'yo, kala mo Oh. Kasi di ba may mga ginagawa kong video sa IG ko napapanood eh. Yung ini-interview yung mga kasama mo sa ASAP, sina Martin, ganyan. Opo. Parang meron kang itatanong. Tapos yung nag-fade out yung boses mo. Buti sa mga para sa kanila. Huh? Ano yan? Singers, kayo po ang naging influence namin sa ha? Yung ere. So kung gagawa ka ng bagong song, ano yung pinaka-the best na mapagawa sa mga tao? Ano yung? Pinaka-the best song na magagawa mo para sa mga... Huh? Yung mumble prank. Prank kasi yun Prank ba yun? Opo. Okay. Sorry, hindi ko alam. Tawang-tawa kasi ko. Yung kay JK, parang ha? Kalagitnaan kasi ng question, parang kailangan bubululin mo na para tawang-tawa ko doon. So dahil sinabi nyo ngayon, wala na po akong mapaprank. Ay, sorry! Last na yun. Last. Sorry, di bago naman. Bagong idea. Ano pang mga ibang... Sa concert. Concert? Parang kami ni Miss Reg. Nag-concert po kami sa Cebu. Kasama ko si Miss Reg, Sir Martin, Eric, tsaka ako. Royals po ito. So ngayon, sa sobrang fan ako ni Miss Reg, nung siya yung kumakanta, may LED direct sa likod, anak ng LED. So tuwan-tuwa ako, ginaganyan-ganyan ko yung sinasabayan ko siya sa kanta niya. Tapos hindi ko alam na mag-all pa kami. Sabay-sabay kayo? Oo, so bago matapos yung solo performance ni Miss Reg, kailangan sasama kaming 4 sa stage. Okay. So habang nagagaganon ako sa likod at sinasabayan ko yung kanta ni Miss Reg, nahuli na ako sa kanilang 3. Kasi may all pa pala. So isa yon. Kasi pag si Miss Reg talaga yung kasama ko, direct parang nawawala ako. Super fan ka talaga, no? Sobrang fan. Dati sa Sampaloc, kung saan po ako lumaki, yung kwarto ko doon, ano kasi siya yung kahoy? Plywood. Plywood po. So meron akong isang parang ganito kalaki na puro picture ni Miss Reg. Tapos every year, pag birthday ko, wala akong ibang nire-request sa mga kaibigan ko, kundi yung mga ginupit from magazine, from dyaryo, na picture niya, kahit black and white, ibigay mo sa akin. Talaga? Display ko yan lahat. Ang galing. Hanggang ngayon? Ngayon wala na po, kasi hindi na po kami doon nakatira. Hindi mo tinago yung plywood? Yung, yung plywood nandun pa, pero Ogie Alcacid na yun. Gago! Napalitan. Family na po ni Miss Reg. Kasama si Nate. Si Nate, si Mami V yan. Ganda. At least nag-evolve. Velasquez Alcacid family na. So anong i-describe mo sa amin yung feeling nung first time mong na-meet si Ate Reg? First time ko siyang na-meet, ito yung mga panahon po na nag-uumpisa akong sumali sa mga amateur singing contest. Then, isang araw, yung parang talent coordinator namin direct, ang tawag namin dati, parang manager na namin yun eh. So, sila yung naghahanap ng mga contest, tapos may commission, di ba? May mga ganun. So, yung talent coordinator po namin, si Kuya Egay, may sinabi siya na, Angeline, may nakita ko sa dyaryo, may lalabas na bagong singing contest sa Channel 13, at si Regine Velasquez ang host. So, yun po yung Star for a Night. Kung saan po kami sumali ni Sarah. So, ngayon, dahil si Regine Velasquez yung host nito, parang yun naging pinakadahilan ko. Hindi ko na naisip yung kikitaing pera. Sige, audition tayo basta pwede. So, punta kami doon sa Viva, sa office ng Viva, sa E. Rodriguez pa po. So, nakailang audition ako, siguro mga 3 hanggang sa natanggap po ako. Tapos yung first salang namin na parang weekly finals yun eh. Tapos semifinals, diba? So, weekly finals, pag ini-interview na ako ni Miss Reg, hindi ako nakakasagot agad. Direct totoo yun, no? Paano? Parang, yung pala yung style. May dahak pa. Direct idura nyo muna. So ngayon, eto na direct. Nung first time ko nakita si Miss Reg, yun pala talaga yung sinasabi nilang starstruck. Yung parang buong paligid ko parang parang nag-slow mo. Tapos kahit nagsasalita siya, nakatingin lang ako sa kanya. Tapos yun, parang kahit matalo na ako dito, parang panalo na kasi nakita ko siya. Ano mga tinatanong niya sa'yo? Hindi ka niya naalala. Ilang taon ka nang sumasali. Ano sinasabi mo? Dati pa po, 9 years old po ako nag-start. Tapos
Hindi ko sa kanya masabi na mga kanta niya yung kinakanta ko. Hindi ko alam, parang sobra talaga akong nahihiya sa kanya. Sobra talaga akong na-starstruck. Yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. Tapos, nanalo si Sarah. Nanalo si Sarah Geronimo. So ngayon, direct, si Sarah po ay schoolmate ko sa Dominican dati. Grade 6 si Sarah, ako po ay grade 4. Pero pareho kami naging choir, nag-choir kami sa school namin, ganyan-ganyan. Okay, we interrupt this program because we can. Hindi, so kasama natin today ang director and writer and director. Sana sinabi mo. Wow! Nagamit agad. Thank you. Ng upcoming Netflix film na ang title ay Sana Sinabi Mo. Pero hindi yun yung theme song namin. Iba po siya sa kanta. Kanta ba yun? JP, lawakan mo yung mundo mo, hindi puro Lady Gaga. Anyway, dito yung writer and director ng Sana Sinabi Mo, Shai Advincula Antonio. Yes. First film niya. First film ni Shai. First film lang naman niya. Yes. December 4, only on Netflix. Yes. Worldwide. Ay, taray. Yes. Anong kwento ng Sana Sinabi Mo? Ba't ba ganun yung title? Siya nakaisip? Si Shai. So, yung Sana Sinabi Mo, personal story siya. Inspired by my life. Wow. And the life of my father. So, yung kwento niya, it's about a grieving son na nung namatay yung tatay niya, nalaman niyang bakla pala ito. So, yung grieving son na yun, he grew up na missionary. Religious sila, buong pamilya. So, yung buhay ng tatay niya, bahay, simbahan. So, imagine the shock nung nalaman niya, bakla pala yung tatay niya at nalaman niya sa last night ng wake ng tatay niya. When he goes home, he finds breadcrumbs basically na iniwan ng tatay niya to reveal secrets na sobrang dami pala, which will make our grieving son, na by the way, ang bibida pala ay si Juan Carlos. So, para namang bayad. So, ang pangalan ni Juan Carlos dito ay si Seth. So, si Seth, bilang missionary, di ba yung mga missionary, usually, they get deployed elsewhere to spread the word of God. But si Seth, what he does is to knock on houses, not to deliver God's message, but to deliver a letter from his father from 40 years ago to his almost lover in Spain. So, yun, nag-shoot kami sa Spain for this. In Andalusia. For 2 weeks. Tapos may kasama din kaming Spanish actor doon. Yun, mapapanood niyo siya sa December 4, only on Netflix. Sana Sinabi Mo. Si Gael ba to? Jaime Fabregas. Ba yun? Uy, hindi, direct. Talaga doon siya? Pero doon ba siya? Ha? Andun siya? Direct, chinek ko sa IMDb recently kung andun na. Andun si Jaime Fabregas. Hindi ko alam kung bakit. Sa Andalusia? Sana Sinabi Mo sa IMDb. Pero kung sino po yung naglagay nun, pakitanggal po. Hindi po kasama si Sir Jaime Fabregas. Uy, alam mo, ikaw yun, JP. Ako yun. Oo. Nilagay ko yung buong Fabregas family. Anyway, yun yung kwento. Di ba ang ganda? Kaya pala ayaw sabihin. Oo. So, buti na lang sinabi niya. Gusto mo ba i-share kung saan siya galing? 6 years ago, namatay yung dad ko. Sobrang close namin. As in, best friend ko talaga siya. Alam niya lahat. Tung pagkamatay niya, as in, the day na namatay siya, tumawag yung kuya ko. Sabi niya, bumili ka ng pink tsaka purple na flowers, ha? Sabi ko, bakit naman sobrang specific? Pink and purple, pwede naman puti. Sabi niya, hindi mo alam, bakla si Papa. Sabi ko, ha? Parang, hindi ko talaga siya, parang akala ko nagjo-joke. So, pag uwi ko sa bahay, pagkapasok ko, yung bahay namin, pink. Lahat ng kortina namin, siya yung nagtahi. Lahat ng dress ko growing up, siya yung gumawa. So, sabi ko, bakla nga siya, no? Parang he never told me verbally, but he told me in the ways that he could. So, parang, nagkaroon ako ng stage na galit ako sa kanya na parang, alam mo namang sobrang open ko sa lahat. Ang dami kong bading na kaibigan, ang dami naming bading na kapamilya. Pero bakit parang siya? Hindi niya makwento sa akin yung ganong life. Kinalkal ko yung mga gamit niya. Ang dami niyang sinulat na poems, na songs, stories about repressed love. Tapos may nahanap akong baul. As in, sobrang cinematic. Na parang may alikabok pa yung baul. Pagbukas ko, merong mga love letters from a guy.
So yung love letters na yun, it's about love na hindi pwedeng i-express, love na actually parang meron pa dong mga poems na sinulat niya sa journals niya na naiinis siya sa sarili niya why he feels this way. Na parang pinagbabawalan siya ng parents niya, hindi niya ma-express ng tama na di-disappoint niya yung tatay niya. Why does he have to feel this way? And it was back in the 70s. So yung letters, yung kasulatan niya, yung parang lover niya doon, taga Quiapo. So during the time that I was really grieving for him, I went to search for that address. Hindi ko nahanap. To my dismay, wala siya. Hindi siya nag-i-exist. Yung person, nahanap ko sa Facebook, ganyan. Walang ganong tao. So, inisip ko, paano ko mabibigyan yung tatay ko ng ending na deserve niya sa mundong namimili kung sino dapat yung recipient ng love mo. So, as a filmmaker, I believe that cinema kasi immortalizes stories. So, ang gusto ko ma-immortalize kahit papano yung kwento ng buhay ng tatay ko na hindi niya na live. Kumbaga yung unlived life niya. Na kahit sa pelikula man lang sumaya siya. Kahit sa pelikula man lang makakapili siya kung sino yung tatanggap ng pagmamahal niya. Na hindi siya kailangang mag-compromise. Hindi niya kailangang itago yung identity niya. Ayun. Ang ganda ng kwento, de. Diba? Nakakapikon. Tinok ko ulit yung tatay ko. Meron siyang YouTube account, tapos may playlist. Pero alam mo yung very boomer na yung playlist niya, isa lang yung kantang laman. Yung isang playlist doon ng pangalan, Andalusia. So yung song ay Andalusia. It's about waiting and waiting for a love that never comes. Ginamit niyo ba yung kanta? Hindi, mahal. Hindi. Pero may kanta kami na pasabog yung kanta. Na yun yung hindi talaga namin sasabihin. Para panoorin nila sa December 4. So this is produced by Project 8? Yes. So paano siya napunta sa ano? So after ko kasi graduate, Project 8 na ako. So galing ako sa UP Film. Tapos minessage ko si director nito, naghanap siya ng script con. Ako yung pinakaunang nag-message. Yun lang yung rason kung bakit ako napunta doon. Sabi ko naghanap ako ng trabaho, tsaka gusto ko mag-train under her. Tapos, so naging intern muna ako, tapos naging PA, naging script con, naging AD, naging writer, tapos ngayon nagde-direct na. So nakapag-direct ako ng seniors with Project 8. Concept yun yung director nito. Tapos hinayaan niya ako mag-direct. Yes, oo. Julia Barrero. So matagal ko na siyang binubuo yung concept. Hindi ko na siya masulat kasi ang sakit niya isulat. Pag nagsusulat ako ng eksena, alam din to nila director kasi ang tagal ko isulat yung siguro mga isang taon din ako nagsusulat kasi sobrang sakit. Parang every time na nagsusulat ako ng eksena that involves yung pag-relive ng grief, nababangga ako sa pader. Kasi parang hindi ko na alam kung paano gumalaw. Na parang ayaw nyo siyang balikan kasi it's the kind of pain na hindi mo gustong buksan ulit. Ayun, pinitch ko sa Project 8. Matagal naman na alam nila Direct Dan and Direct Tonet na may ganito akong concept. So yun, finally nahanapan namin ng way na ma-produce siya. And I'm so happy na sa Netflix kasi I think it's a very important story. Queer story siya. So it's really important to get it out there na in a way na mas may intindihan ng karamihan, mapapanood ng karamihan. So hindi ko din alam pag napanood ng pamilya kung mga homophobe. Good luck po sa kanila. Alam ba ng family mo na ginawa mo yung film? Surprise! So, Ma, hello. Tapos, hindi lang si Juan Carlos, sino pa yung... Yes. So, kasama din namin dito si JC Santos. Siya yung gaganap na tatay ni JK. Ano kasi siya, may past and present. So, sa past, makikita natin si JK. And dito din si Miss Rosana Roses. Sobrang galing niya dito. Sobrang galing ni Miss Osang. As in... Si Miss Rosana, siya yung gaganap na best friend ni JC. Pero in the past, siya si Yesh Burse. Si Yesh. Oo, galing. Sobrang galing. Nagaya niya talaga. Sino yung present na JC? Si Tito Boji Pascua. Nakakayak ba to? Hindi, it's a comedy. Feeling ko naman, parang nakakatawa yung bakla. Pag may At saya ng mga bakla. Pag may bakla, masaya yan. Yes. So, andyan si Cyril Manabat, si RK Bagatching, andyan din. Husay ni RK. Ano si RK? Kuya? Church member. So siya yung mga kasama ni JK sa Spin. Tapos, andyan din si Sir Noni Buencamino. So, yung Spanish actor natin ay pa din na yes. Si Sir Jaime Garcia Machine. Yon. Hindi si Jaime Fabregas. Hindi si Jaime Fabregas. Sorry to disappoint. Sayang naman. Sayang naman. Missed opportunity. Ay, Lot nila Tsaka, yun. si Miss Lot pala andyan din. Si Miss Lot yung nanay ni JK dito.
Hindi OP namin si Cara Moreno, also of XX Lovers, diba? Editor namin si Bentol na naisingit. Nung una, hindi pa daw kaya. Sabi ko, Ben, bigay mo na to sa akin. Ano ba naman yun? Nadaan sa utang na loob. Oo, Ben, ako sinasabi ko sa'yo. PD. Si Timmy Dominguez, yung Yes. PD natin. Doon sa mga nanonood na, ay, parang dapat kailangan 20. Kunyari, 29 na ako, wala pa akong first film. Hindi naman ganon. Hindi siya unahan. I think it came at the right time for Shy. Pwede ko ba ikwento yung direct? Kasi ano yun 2022, tapos binudol nila kami sa Project 8. Sabi nila, yung walang ipipitch namin, walang bonus. So lahat kami nag-pitch. Minsan kasi kailangan mga ano din to eh. May kapalit. Nahiya kasi yung iba. Pinupush na Siyempre, tsaka tingin ko naman, nag-guess ko naman yung iba na hindi nagpipitch kasi nga parang pangit, ganyan. Pero, hindi pa ready. Oo, guys, tayo-tayo lang to Wala namang makakakita kung pangit yan eh. Practice na rin. Diba? Oo. Parang, pag pangit, edi pangit. Hindi naman natin in-announce. Tsaka sa industry ngayon, sobrang competitive ng mga tao. So, kapag may binibigay na opportunity, grab agad. Yes. Kasi diba? di mo alam kailan siya darating ulit. Agree. Fortune favors the bold. Yes. And the show must go on. Feel it. Kasi ako kasama nung first part ng Ocular eh. Pagdating nila siya dun sa olive trees na walang mga walang kulay, walang bulaklak. Yun yung nasa script. So, Ocular. Okay, hindi. Okay. Nung Ocular, ang daming bulaklak. Tapos hindi siya season, ganun. Oo. Okay, actually hindi, okay pero yun. dapat season, parang season pa pero dapat, kasi parang 1 month lang naman yung pagitan nung nag-shoot at Ocular. Tapos parang ang sabi sa amin, hindi yan, dyan pa yan. Mas malago pa yan kapag bumalik na kayo dito. Nung pagbalik namin, wala masyadong bulaklak. Tapos tumatawag si Rain sa akin, te, walang bulaklak. Ang gagawin? Tapos parang, kasi siya yung Direk, walang bulaklak. Ang gagawin natin, te? Nalalagay. So, paano yun? Paano yung, sige, wait lang. Huwag kayong magpapanik. Paano natin so ako pa, inisip ko pa, ano bang shot mo? Baka pwedeng sa post lagyan ng bulaklak. Gumagalaw yung shot. So, Nakaronin. Oo. Hindi pwede. So, parang, sabi ko, hindi, ka muna, mag-relax ka muna, may isip mo na, ang point lang, walang bulaklak. Hindi mag-a-adjust yung nature. Totoo. Hindi siya bigla magkakaroon ng bulaklak. Hindi mag-a-adjust si God sa'yo. Pero kung tutuusin, napakalaking decision yun for Shy, ha? I mean, kung as a first-time director na walang mababa ang EQ. So, kailangan talaga mataas ang EQ. I mean, kapag director ka, kailangan mataas yung EQ mo eh. Hindi ka dapat na, lalo sa third world, di naman mabibigay talaga sa'yo lahat. Totoo. True. O tricycle lang na yung select! Oo, diba? Pero yun, sobrang big, parang, napatuwa ng bulaklak. Pero nagawa ng paraan, direct. Ang ginawa namin, panoorin nyo na lang. Yes, ganda. Pero sobrang promising ng kwento. Nandun na naman sila sa Netflix. Bring tissue. Bring him home. Bring tatay home. Bring him home. Yung lover ni Papa. Ang galing, husay nila lahat. Okay, sige, last promote. Sana manood po kayo. Sana sinabi mo. December 4 on Netflix. Natawa ko sa title pag sinasabi. Pero hindi ka yung theme song. Alamin mo, nasa Spotify. Sana sanabi mo. Lawakan mo mundo mo, ma. Hindi puro, Sino ba yan? Kritiko Robin. Thank you, Shai. Thank you, Shai. Congrats! Grabe. Congrats sa first film. Yay! Okay. And now, magbabalik na tayo sa... Tapos, before pa po nagkaroon ng Star for a Night, si Mami Divine, yung mami niya, nakita ko sa baba ng school namin, inaantay si Sarah para sunduin. So ngayon, nung nakita ko ni Mami Divine, sabi niya, uy, Angeline, sabi niya, may sinalihan kang contest sa TV. Sabi ko, opo, yung Star for a Night, kasi yun yung time, weekly finalist na. Ay, okay. Nanalo na ako ng isang beses. So nakita ko ni Mami Divine, ay, opo, tita. Sabi ko, yung Star for a Night po, paano ba sumali dun? Sabi niya gano'n. So, tinuro ko din. Totoo, direct tinuro ko. As in,
tinuro ko, dito po kami nag-audition, kailangan po ng 3 kanta. Kasi sila po yung pipili ng mga kanta niya. Sige. Anong oras yan? So sabi ko, i-check nyo na lang po sa ganto-ganto. Ang ending, ako pang gumawa ng pagkatalo ko. Ba't ba kasi lahat ng detalye binigay mo? That medyo niligaw mo, kunyari number 45, sabi mo number 25, gano'n. Kung alam ko lang. Joke lang, mami, di ba? Ang ganda! Hindi, pero kasi, alam mo, direct, yung time kasi na yun, siguro dahil ang bata ko pa, kasi 11 years old lang ako, nung elementary ako. Nung tinanong ako ni Mami Divine, parang masaya na rin ako kung makasali si Sarah. Alam mo? Totoo. Grade school sila nun. Yun lang, naalala ko lang po. Tapos, after ng Star for a Night, di ba sumikat na si SG? Sobrang sikat na ni Sarah. So, ang naiwan sa akin, kailan kaya yung commission ko kay Mami? Nabigay na ba? Nabigay na? Hindi pa rin. Oo, ikaw yung nag-manager, ikaw yung para egay, no? Parang ako pala yung naging talent ko. So, pero naging Angeline Quinto ka pa rin. Opo. Pasasalamat ko naman po. Totoo. Sa yung kay Sharon Cuneta na yes po, Star Power. The search for the next female pop superstar. Opo. O tapos, yung first time mo namang makasama sa isang number si Ate Reg, anong feeling nun? Yung magkatrabaho na kami talaga. In-invite niya po ako nung buntis pa siya kay Nate. Nag-guest po ako sa concert nila ni Sir Ogie sa Araneta. Ito yung Valentine's to, no? Hindi ko maalala, Derek pero bayad ako doon. Yun naman ang mahalaga. Ang layo, no? Oo, yun naman ang mahalaga. Yung Valentine's. Sige, isang memorable na memory from ang Happy Homes. Ang Happy Homes? Yes. Ni Dayan Hilario. Sa paggawa nyo ng... Direct pagkumpleto yung cast. Kasi katulad ni Miss Eugene, si Paolo, first time po silang maka-work Si Miss Uge? First time mo maka-work? First time ko po. So lahat mga kasama mo doon, first time mo maka-work? Halos po, oo. Pati si Direk Marlon Rivera, ang director ng ang Happy Homes. Pero ano yung nagpa-yes sa'yo sa sa script ng Happy Homes? Kasi hindi siya yung usual mo. Nakagawa ka na ba ng thriller before? Suspense thriller? Hindi pa direct. Ito po yung nakapagpa-yes sa'yo? Bukod dun sa story po, yung sweldo na Pwede mo bang sabihin kung magkano yung nakuha mo sa Happy Homes? Parang per shooting day po, parang 150K naman. Okay. Okay. Highest paid ka na pala. Highest paid naman pala. Kasi po isa po ako sa producers. So, bayad mo, kuha mo. Umiikot lang. Actor, producer. Producer ka nga dito? Opo. Akala ko nag-joke ka lang. Ano nga? Totoo ba? Totoo nga, direct. Totoo. So, bakit ano nagpa-push sa'yo na maging producer? Kasi direct sa ilang mga movies po na nagawa ko na rin, bukod sa singing, parang na-enjoy ko po yung pag-arte. Oo, kasi dati, may mga na-try din po ako experience na mga workshop kay Tito Pen Medina, Tita Malo, De Guzman. So parang sinasabi nila, alam mo, Angeline, meron kang potensyal na mag-artista. Sabi niya, itry mo kapag may kumuha sa'yo. Try mo. Subukan mo na subukan. Tapos si Direk Joel Lamanga, nakatrabaho ko na rin. Sabi niya, natutuwa ako sa'yo kasi ang galing ng timing mo sa comedy. Oo, sobra. Para sa akin po yun, siguro dahil sa everyday mga nakasama ko, masasayahing tao, lalo sa trabaho. So parang na-adapt ko din yung mga ganong usapan, yung timing na sinasabi. Kasi parang ganun lang kami talaga natural na nag-uusap. So parang sabi ko, bakit hindi ko itry na mag-produce din ng sarili naming pelikula? Kasi sayang Kumbaga, kung wala naman pong gusto mag-produce para sa amin, ako na lang po yung bibigay. Kasi ganun ko minahal yung acting po. Pangalawa sa pagkanta. Ang galing. So, bakit ang pinush mong i-produce ay hindi comedy? Feeling ko direct parang na-challenge kasi ako. Kasi kung comedy, parang madali lang kasi kahit si Miss Eugene, minsan pag nag-uusap kami, hindi naman dapat comedy pero natatawa sila. So sabi ko kay Direk Marlon, Direk, paano ko to gagawin? Natatawa kayo. Paano naging thriller to?
Si Direk Marlon, first time niya rin, di ata na mag-direct ng ganito Oo, na kasi usually suspense, comedy siya eh. Ang babae sa septic tank. Yes, opo. Si Direk Marlon, alam ko siya po yung director dun sa, na umaarte sa Extra yes, Santos. yes. Siya yung nagmumura na galit na galit dun. So, ganun ba siya in real life? Hindi po. Ay, sayang. Ayaw namin ng mabait eh. Gusto namin yung may ano. Oo, Direk, sorry hindi kayo bilong dito kasi dito walang kwenta. Ito kung saan ba yung Happy Homes. Pero pag pinanood nyo yung trailer, magugulat nga kayo kasi sa start lang yung light and funny. Tapos biglang, hala, ba't may patayan? Biglang may nalaglag na katawan. Kasi yung story po nito, ako po kasi si Dayan Hilario, nurse ako dito, Direk. Okay. So, yung tinitira namin dito, isang tenement na sa lugar po namin, siya na lang yung tenement na sobrang luma. So, napapaligiran na siya ng mga bagong building. Mga unit condo. Mga unit condo. Sorry, walang kwenta to. So, napapaligiran kami ng mga magagandang building na, yan, mga unit condo nga. So, itong aming tenement po, matagal nang gustong i-demolish. Okay. So, dahil yung mga kapitbahay namin dito, at dito ako lumaki, sila yung parang naging pamilya ko eh. So, syempre, yung mga nasa itaas, yung mga mayayaman, mga ganyan, yung mga sa politiko, ganun. Parang ayokong gawin nila sa amin yun kasi saan kami pupunta. So, ako yung nakikipaglaban sa kanila na parang, teka lang, hindi nyo pwedeng paalisin yung mga kapitbahay namin dito kasi kayo kikita kayo ng pera, paano kami? Saan kami pupulutin? Parang ganun. So, yung mga patayan na yun, edi antayin nyo na lang po kung... biglang may mga bangkay-bangkay. May so, social yung commentary. May social commentary. Written to ni Direk Marlon din? Or? Direk Marlon, si Noah po ang Noah writer. Tonga? Yes po. Yes po. Talaga? Tonga? Hindi nagsasalita si Noah. Hindi nagsasalita si Noah. Dapat pala gines din natin siya. Written by Noah Tonga, directed by Marlon Rivera, starring the one and only Eugene Domingo. Ganda. Alam niyo, pagpasensyahan niyo na po ako kasi hindi ko man nakakasama yung ibang cast. Ako na lang magpapanggap na kayo. Kaya ko to. Sige, paano ka magpo-promote as Eugene Domingo? As Eugene Domingo? Ang hirap naman nun, Direk. Sige, Paolo Contis na lang. Ano gusto mo? Angelina lang po. Invite mo na sila sa Happy Homes. Ayoko, Direk. Matapos kang makiinom ng kape namin, ayaw mo promote? Hindi, kasi alam ko pag pinromote ko yung movie ngayon, tapos na tayo, ayoko matapos. Wow! O sige, di wag ka mag-promote. Sa mga audience natin ngayon, umpisa pa lang to ha. Magano ka na lang ng chismis. Anong chismis? Yan yung mga gusto namin. Ayun na may mga bait-bait. Sige, Direk. Kasi nung nag-guest dito si may isa kami kasama sa ASAP. Sila? Agad-agad naman, hindi pa masarag. ASAP Vancouver. So lumabas, sa isang pangarap. Totoo to? Gago, Yes. totoo ba yan? Oo. Totoo? Isasabihin mo talaga yung chismis? Opo. Ano ba? Baliw. Sige, go! Kung gusto Sabi mo. nyo. Oo, go. Ilang kape ba to? Joke lang, Direk. Biro lang. Sino nga? Tuloy mo na. Dinart mo na eh. Direk, alam mo, ngayon ko napatunayan na lahat sila chismos at chismoso. Nung nagsalita ako, tumahimik lahat. Mamaya ako nakwento sa inyo. Mamaya na, Direk. Bago ka ganapan kasi recently lang yun Totoo. Kakauwi nyo lang. Opo, Walang nangyaring doon. Kahit hindi chismis. Something special. Wala, masaya po. Masaya. Na-feel ko eh. Masaya. Yung totoo. Masaya. Masaya. Ang pinaka-memorable after ng ASAP Vancouver, Direk, pag uwi namin dito, may isa kasing singer
na nagbigay sa akin ng diamonds. Diamonds? Yes. Hindi ko siya suot ngayon eh. Ganito siya direct. Mas malaki pa dito. Singer? Apo. Ate Reg? Yes! Talaga? Oh. Ba't kanya binigyan? Siguro nakukulitan na siya sa akin. Kakabati ko. Sa'yo na nga. Suot niya yun! Alam mo, direct si Miss Reg, ang sarap niyan batiin niyo. Miss Reg, ang ganda naman ng hikaw mo ngayon. Kasi pang mga pangatlo, pang-apat, makukulitan na siya sa'yo. Lagi mo naman binabati, sa'yo na nga. Ganun siya. Okay, sige, noted. Noted. Hantingin namin yung si Ate Reg. I-guess namin dito. Kaya di ba nagkatrabaho po ulit kami bukod sa ASAP sa Idol Kids Philippines. Nagkatrabaho kami. Lagi kong binabati yung mga suot niyang alahas. Ilan yung nakuha mo? Yun pala, isa pa lang. Yung diamond ring pa lang. Pero before po, na bigyan na rin ako ni Miss Reg ng earrings. Buntis pa siya nun kay Nate. Okay. Nag-guest po siya sa first major concert ko. So, yun yung binigay niya. Oh, grabe talaga si Ate Alam mo, Reg. direct si Miss Reg, yung iaabot niya sa'yo, akala mo yung inabot, ano lang, listahan ng utang. Yung ganun lang. May hikaw. Ayan. Ikaw ba ganon? Pag kunyari binati ko yung ano, ang ganda mo. Ganda? Ang ganda nga talaga, promise. Ganda siya. Ang ganda. Thanks. Ganda te. Ang damot! Ang damot ni Angeline. Kaya kayo nadademolish eh. Damot talaga. Parang diamond rings lang oh. Boyan. Direct, alam mo ba, kung hindi lang to galing sa mama ko, ibibigay ko sa'yo. Kaya lang kay Mama Bob to eh. Hindi naman siya nanonood. So, mararamdaman mo ang presence ng Mama Bob every Okay, hindi ako masyado naganda. Okay naman. Pinaliktad. Ang ganda. Kapag ginas natin si Ate Reg dito, sabihin natin, required po magsuot ng maraming alahas. Kung meron ka ibibigay kay Ate Reg, bilang kapalit, ano yun? Bilang kapalit? Oo. Yung ano po, siguro, ang hirap naman nun, direct. Oo nga, inabangan din namin yung sagot mo. Okay. Siguro, yung first picture namin together sa Star for a Night. Oh. Na naka-frame. Ina-frame ko talaga yun kasi kahit stolen yung kuha. Ano itsura nyo nun nung ano? Kung stolen siya? Kasi direct ang bata ko pa nun. So yung itsura ko, doon nakaganoon ako direct. Kasi nga, alam mo yung sobrang panay, di ba direct? Bilisan mo na, picture mo na, tapos yung picture pa dati, hindi naman cellphone. Yung meron pang Fuji. film. So parang, pina-frame ko pa din. But look at you now. May sarili ng pelikula na ikaw ang bida with the one and only Miss Eugene Domingo. Okay, totoo na to. Invite mo na sila. Ay, direct. Gusto ko lang kasi mag-thank you din syempre kay Miss Eugene kasi nung ini-invite po siya ni Direk Marlon na gawin tong pelikula, hindi daw nagdalawang salita si Direk Marlon sa kanya na si Angeline yung ano dito, yung makakasama mo. Tapos ang sagot daw ni Miss Eugene, "Oh, I love Angeline." Sabi, totoo yan. Totoo yun. Hindi siya chismis. Hindi chismis. Hindi ko sure. Pero totoo, husay talaga ni Angeline. Sana mas marami pang mga pelikula. Sana po, direct. Totoo. Sana po. Doon sa Beauty and the Battle, sobrang hindi ako nahirapan. Tapos, kaya sumusobra yung, minsan kaya natatagalan yung director sa pag-shoot ng mga comedy. Masyadong nag-e-enjoy. Masyadong nag-e-enjoy yung director sa pag-direct ng artista. Lalo yung yung parang, nilaglagay pa tayo ng electric fan sa harap kasi nga, nagaganon-ganon ka. Tapos, may sarili ka ng doon, kahit di na kita dinidirect kung ano-ano nang ginagawa mo. So, yes, direct na super ko. Super may moment pa happy. yun yung bumabak sa escalator, tapos nagkasalubong kayo kami nito. Yung nag-ano siya, nagtatago ka. Na hindi ako naligo. Oo. Oh shit! Ba't sila naligo? Oh shit! Hindi ako naligo. Oh my God! Oh my God! Hindi pa ako naligo. Dapat mas pagpapakilala. Tawang-tawa ko dun, Yes ma. po. Super. Nakakatawa yun kahit wala kang ginagawa.
Nakuha niya agad. Sabi ko, ito yung parang ano, hindi mo akalaing makikita mo yung magiging mother-in-law mo. So, pero ngasab na ngasab ka. Ginawa niya, ma. yung handang-handa ka sa pagdating ng magiging mother-in-law mo. Kasi nga, syempre, kailangan ready ka doon. Ang pogi nito, meso. Tapos, biglang nagkita kami, first meeting pa namin, hindi ako naligo. Bumili lang ako ng napkin. Kataray nung pinagbilan mo ng napkin, may escalator eh. Yes, direct. Mall eh. Tsaka bumababa pa yun eh. Bumababa pa siya kasi nagtatago nga siya. Pero ang galing ni Angeline. Sana marami ka pang pelikula. Sana direct! Winner. Siyempre gusto ka naming marinig kumanta, pero alam mo, direct, iba comedy mo, ma. Actually, yung Beauty in a Bottle po, isa yan sa pinaka-masaya at pinaka-magaan na work na ginawa ko. Stop. May tanong na lang ako. Ano yung ayaw mo kay Tonet? Wow! Ay, may gusto pala. Anong gusto mo kay Tonet bilang isang director? Isang director? Patagit ako sa akin, te. Hindi naman to kung sa ano to. Okay na yun. Alam mo, sasabihin niya alam mo, direct. Nakalabas yun. Hindi, mahusay talaga si Angge sa ano. Tsaka sa kasi si comedy. Direk, yung kunting ano, siya yung pinakamalakas tumawa, kaya parang naiinganyo ako lalong magtrabaho. Grabe. Kasi nakakatawa ka talaga. Sobrang nakakatawa. Kaya siguro ganun din yung lumabas na comedy sa ano eh. Galing talaga nung comic timing. Galing ng comic timing. Sana yung next na gawin mo comedy. Oo. Kasi I think... Kung magpaproduce ka ulit ng isa pang film, comedy ba yung ipaproduce mo or ibang genre ulit? Kung mabibigyan po ng chance ulit na makapag-produce ng pelikula, gusto ko comedy pero superhero ako. Ay! Like anong klaseng superhero? Ano yung superpower? Oo. Yung superpower ko, yung pag alam kong merong, anong tawag dyan? Merong... Susuntok? Hindi, English. Hindi, direct. Pag merong inaapi, yung kahit nasan ako, pag alam ko may inaapi, nandun ako agad, lumilipad ako, ganyan. O tapos, sinasampal ko yung mga aswang, gano'n. Paano kung natutulog ka? Okay lang sa'yo yun? Oo naman, direct. Natutulog ka, tapos biglang... Superhero ako eh. Oo. Kasi... tinatamad ka. Yung... O kaya nasa date ka, ganyan. Oo, nasa date ka. Oo. Kung nasa date, may support naman siya na. May pinipili pa na. Ikaw muna. Sab. Hindi kasi direct, kung ako nga, direct, kung napag-usapan na rin naman natin to, for me kasi ang happy homes, ang Pilipinas. So, di ba, ang Pilipinas, lahat ng mga nakikita mo sa kalsada, lahat ng mga nakakasalubong mo kahit saang lugar, lahat yung kapitbahay natin eh. So, paano ka magiging masaya kung isa sa kanila hindi masaya? Kung may naaapi sa Pilipinas, ipagtatanggol ko yun. So, kaya gusto ko maging superhero. Angeline Quinto for president. Sabihin ba, willing ka ba tumakbo sa pagka-presidente? Yes. Break your silence now. Okay lang, ngayon na, ito na. Para for the first time, magkakaroon ng walang kwentang podcast. Kasi dito mo i-announce ang iyong candidacy. Sa pamilya ko. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo to. Tatakbo ako. Sa UP Diliman. Ang tanong ng bayan, ilang laps? Ilang laps, yes. Ilang laps. Alam mo ba ikaw, ilang drinks ka na? Kanina yung inumil mo nung dumating ako, brown. Nung nagsushoot tayo, pink. Ngayon, green. Parang lahat ng flavor na tikman mo, be. Kung tinatanong niyo kung ilan laps, si ating naka-blue, pangatlong laps niya. Nadamay! Pwede ka talaga sa comedy bar. Pwede ka sa comedy bar. Biro lang, be. Hindi ka dadabo kahit senator, kagawad. Yung ganun mo na, sa baba mo na. Sa baba. Direct? Kagawad? Kagawad. Pwede sa'yo? Oo naman. Kagawad Angge. Anong tagline mo? Tagline? Tagline mo, pag tatakbo ka. Parang sagot sa kahirapan, mga ganon. Kapag tumakbo ka. Pag binoto nyo si Kagawad Angge, lahat may laps. Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda nun. Kasi direct, syempre,
tayong mga Pinoy, syempre ayaw nating may nagugutom. Di ba? Yes. Tama. Kasi direct, aminin nyo, tayo, pag napapagod kayo, pag malungkot kayo, pag may masarap na pagkain, di ba parang, ganun. Paano ulit? Paano? Direct, parang inuuto nyo na. Go! Totoo na! Mag-invite ka na. Go. May kukwento pa. Akala ko ba sabi mo sa anak ko, mabilis lang to. Silvio, I got you. Hindi, direct kasi nag-enjoy lang talaga ako kasi wala naman akong trabaho bukas. So, nagpapasalamat ako na pinagbigyan niyo po ako ditong maging guest. So, lahat naman tayo ito, walang kwenta, di ba? Tuloy-tuloy natin to. Seryoso na ba direct? Oo nga. Ano pang, sige, ano pang mga, sino pa gusto mo siraan? Siraan mo na dito. Wala naman akong sisiraan, direct. Ibibilip natin. Kasi sina Jason din nung nag-guest dito, may mga siniraan sila, sina KZ. May siniraan? Meron. Actually, kasama ka doon, hindi ko lang sabihin kung alin. Hindi kasi kami lang din yung nag-uusap. May GC kami. So kung may GC kayo, sino doon yung wala sa GC nyo? Galing sa'yo yun, galing sa'yo. Walang nag-prompt nun. Direct, masasabi ko siya talaga. Ayoko na. Gayahin mo na lang yung wala sa GC. Wag na, baka mamaya maano pa yung ano. Pero... Hi, if you're watching, sais ang pangarap. Lang, so. Biro lang, direct. Ito naman. Na last chika na, go. Mga gusto mong iangat o ibaba. Pili ka lang, iaangat mo, ibababa mo. Depende direct kung anong sitwasyon ba yung sinasabi ninyo. Ang iaangat ko. Sino mga gusto mong iangat? Kasi nasa laylayan or masyadong mataas, ibaba natin. Masyadong mataas? Oo. Hanggang anong oras kayo dito, direct? Ikaw ba gusto mo, ikaw ba may sara? Bigyan namin susi sa'yo, basta pakisara. Double lock yan, Naaral ko na kanina, direct. So, Direct JP, kailan po kayo nag-start na magkaroon ng... Wow! Ay, alam ko na. Alam mo, As a co-host. May next guest kami. Ikaw na lang kaya mag-interview sa kanya. Okay na kami. Okay na kami. Kasi, after nito, wala na? Meron pang isang guest. Meron pa? Kasi diba sabi mo, ikaw wala kang trabaho bukas. Kasi kami meron. Meron kami. Ikaw na lang trabaho mag-host kami, kaya, maaga. yung sa next. Oo. Pakilak yung pinto ko, may guest. Sira ulo din. Seryoso ba? May guest pa? May susunod May na guest? guest nga, oo. Meron? Alam mo kung sino? Sino po? Si Mami Divine. Si Mami D? Pwede mo na masingil. Pagkakataon ko na. Oo. Naayos niyo na ba yun ni na Sarah, ni Mami Divine, yung time na Yung yun? komisyon. Yung komisyon. Importante. Na hindi mo pa nakukuha. Okay na yung nanalo diba? Yung pera eh. Alam mo, Direk, feeling ko alam naman ni Sarah yon. Pero kasi alam ko naman na parang nagpapakiramdaman lang kami ni Sarah minsan na pag nakikita kami tungkol sa komisyon. So ang ginawa ko, Direk, parang isang beses, syempre, nagkapamilya na rin ako. Kailangan ko na yung komisyon. Ang tagal na, ilang taon na eh. Tsaka sa inflation, yes. Grabe na yung taas Direk, nun. totoo po. Dapat tumataas din yung komisyon. Yes. So Direk, ako, hindi ko na lang muna po kinulit si Mami Divine. Kasi nahihiya ako talaga. Okay. So si Sarah po yung tinext ko. Okay. Si Sarah yung tinext ko about dun sa komisyon, ganyan-ganyan. Pasensya ka na, SARS, kung ganyan-ganyan. Ang nangyari lang po, ang nag-reply si Mateo. Ano sabi ni Mateo? English, dinilit ko na. English yung reply. Paano ko ang sabi pala niya, go? Oo. You're getting the commission right there, right now. Direct, hindi ko i-delete kung yan ang sinabi. Hindi yan ang sinabi. Sige, kung nakikinig ngayon si Mami D. Si Mami D? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Mami Divine,
Si Angeline po ito. Gusto ko yung sinabi pa niya na siya, baka lang hindi ka niya makilala. Baka lang hindi ka makilala. Baka Hindi lang si Dayan Hilario to eh. Mami Divine, si Angeline Quinto po ito. Hindi po si Rufa May Quinto ito. Alam nyo naman na bago pa po maging Sarah Geronimo talaga si Sarah, tayo na po yung magkasama sa taxi. Uuwi tayo ng bahay. Walang kwentang podcast po ito. So, huwag niyo pong seryosohin. Takot ako bigla. Mami Divine, joke lang po. Kunyari si Mateo. Si Mateo naman. Pero dapat in English. Oo. Yes. This coffee is amazing. Tara, may practice muna. Taray, Hi, Matt. Zop. Hey, bro. This is Angeline. I think you're in the middle of your sleeping. And I just want you to know that we are happy here. So stay at home. Ano sinasabi ko? Ano nangyari? Nasaan yung sigilan, te? Nakalimutan namin yun. Ewan ko direct pag meron talagang, pag English kasi parang nawawala ako sa ano ko eh. Ate, maingay po yung plug. Ate, promote na po. Ito na. Aalis na. Ang tagal-tagal mo mag-promote ni Angeline. Oo. Direct yung totoo, siya ba yung susunod na guest? Lagi si Mami Divine yan! Si Mami Divine yan, Mami Divine! Ayoko na direct sa Anyway. Invite, Hindi ka talaga magpa-promote. Ayaw mo talaga mag-promote. Alam mo, mag-stay ka na lang dito. Sabihin namin sa'yo kung anong sasabihin sa next guest. Ayaw talaga mag-promote kaya pala. Alam ko na, kantahin mo na lang yung theme song ng Happy Home. Pero meron ba? May theme song? Meron kaming theme song, pero ayoko pa kasi siyang i-preempt. Hindi naman sa isang pangarap. Hindi po. Alam, galing mo dun, Derek, ha? Oo. Kasama ko po dito si Critico, yung rapper. Okay. Kaming dalawa po yung kumanta nung song na to. Gusto kong marinig nila pag napanood na po yung movie. Hindi pa siya pinopromote? Hindi pa po. Oh my God. Doon pa lang siya maririnig direct sa mismong movie po. Okay. Pero Sayang kung babayaran naman. niyo ako ngayon, kakantahin ko buo. kahit wala si Critico. Mukhang pera ang puta. Hashtag walang-wala. Angeline Quinto, walang-wala. Sa tamang halaga lamang. So meron nga, existing song siya o bagong song? Bagong gawa na song po. Okay. Talagang ginawa po siya para dun sa movie namin na Ang Happy Home si Dayan Hilario. Nung pinag-uusapan po namin about dito sa magiging theme song, nag-iisip sila direct ng existing na kanta. Oo. Pero sabi ko parang wala masyadong babagay kasi parang kakaiba din po yung story ng movie. So bakit hindi lang tayo gumawa ng bago? Then nag-isip kami kung sino po yung rapper na medyo bagay din po na kasama kong kumanta. Si Critico yung naisip namin. So siya yung gumawa ng song, then sila ni Sir Jonathan, tapos nag-record kami. As producer, paano ka? Stricto ka ba? Ikaw ba yung nag-check ng catering? Ikaw ba yung naglilinis ng portalet? Nagtatapon ng mga ihe, ganon, pagkatapos? Hindi naman direct, pero ma-observe po ako sa mga tao eh. So, gusto ko dapat nakakakain on time yung mga artists. Kasi alam ko yung feeling, syempre pag nalilipasan ka ng gutom, ultimo yung linya mo, nalilimutan mo, di ba, direct? Importante yon. And hindi lang sa artista, kundi sa lahat ng staff and crew. Yes. And yun lang gusto ko, kung ano ang pagkain ng artist, same sa mga katrabaho natin. Taray. Yun lang. So, kunyari kung salmon and caviar, yung sa inyo. Caviar sa amin, salmon sa kanila. Kung merong isang chicken breast lang na paghahatian, ilan yung mapupunta sa inyo, ilan yung mapupunta sa staff and crew? Yung sa staff po, meron na rin silang take home nun. Meron na? Yes, direct ako. Cup noodles. Joke lang, direct. Joke lang.
Okay na, pwede ka na mag-promote. Promote Pwede na na. ba? Ang dami na nun, ha? Oo. Stretch na yon. Ginano na kami. Oh. Teka lang, be. Ayaw niya talaga. Dapat pala second recording to si Angeline eh. Oo. Parang hanggang 3 a.m. eh. Pero ako hanggang 12 midnight. Kayo direct. 2 a.m. Papauwi si Pwede ba silang mamasko sa bahay mo? Sino po? Yung mga walang kwentang viewers natin. Mga ngaruling. ganyan. Mga ngaruling? Mm. Oo naman, direct. Oo. Punta kayo Magkano- bukas, wala ka magkano- dun. Ba't ka wala doon? Di ba wala ka namang work tomorrow? Yes, kasi pag wala akong work, dumadalo ako kay Mama Bab. Paano may joke yun? Paano ka rin magpapatawa Pwede sila puntahan doon. Nasabi mo na sa Irod, di ba? Oo. Mangaruling kayo kay Mama Bab. Dahil nandun ako bukas. Okay na, pwede ka na mag-promote. Okay na ba? Okay lang. Magpo-promote na ba ako Oo, direct? mag-promote ka na. Kung okay lang kung okay lang. Sabihin ko direct. Sabihin mo, ibang-ibang Angeline Quinto ang mapapanood. Oo, kasi ibang-ibang Angeline Quinto Oo. talaga to sa Happy Homes. Yes, medyo po. Sabihin mo na. I'm proud of myself. And I really, really love myself. As you should, yes. Yes, direct. And yun lang. So, sa susunod na guest, teka lang ha. Teka lang, nag-iisip lang ako. Si Angeline. Ayaw umalis. Tinitignan niyo yung oras niyo, sabi niyo. Oo nga, oo. Gagi, 10 p.m. yung next na recording namin. 4 na minuto na lang. Okay, direct. Oo. So, 4 minutes tong promotion. Sinakto. Sulit na sulit oo. Hindi, gusto ko lang mag-thank you sa lahat na nandito and of course, Direk Antoinette and Direk JP. Thank you very much po sa Ang Walang Kwentang Podcast. Palakpakan natin sila, guys. Thank you po. Kautusan pa, Thank you po sa inyo, kahit late na nandito kayo ngayon. And malapit na po ang bagong pelikulang ginawa ko, ang Happy Home si Dayan Hilario. Sa December 3 na po yan. Sa lahat po ng sinihan nationwide, mapapalabas na po ang Happy Home si Dayan Hilario. Kasama ko po dyan si Miss Eugene Domingo, Paulo Contis, Richard Yap, Luis Alandi at maraming mga iba pa po. And of course, directed by Direk Marlon Rivera. So sana mapanood ninyo po yan. Thank you very much everybody. Maraming salamat po. Thank you po. Congrats naman, Ma. Thank you, Direk. Congrats. Thank you, May Direk. 2 minutes ka pa. Oo. 2 minutes lang yun. Base ang Amerikano pa. Napagod ako. May isa pa, be. Thank you, Angeline! Yes. Ang bongga! Sobrang saya! Grabe ayaw umuwi. So Oo. manood kayo ng Manood Happy kayo. Homes ni Tapos- Dayan Hilario. Tapos, huwag kayong mag-alala kasi magstay dito si Angeline. Kami, exit na kami. Yes, siya na yung mag-host sa next. Kaya mo na yan. Ano lang naman. Oo. Ganyan lang. Parang Ganito lang, ganyan parang ginawa catch up mo. lang naman. Catch up lang. Sure. 1 minute na lang. May 1 May 1 minute minute ka pa. 1 minute pa. 1 minute pa. May 1 minute pa? Oo. Ubusin ko lang direct. Mga gusto mo ba pasalamatan? Mga gusto mong iangat, ibaba, Oo. siraan, i-backstab. Yung mga ayaw mo na makasama sa ASAP. Oo, yung mga wala sa GC nyo, ganon. Yung mga wala sa GC namin, you know who you are. Ganon. Just kidding. Wow. Just kidding. Joke lang Oh, din. ayan na. Oh. I think mga 3 seconds. Oh. Ano tawag sa Thank gano'n? you, Angeli. Ano? Jejemon? Jejemon. 3, 2, 1. Direct, picture tayo, thumbnail nyo. Sige. Okay. Sige. Halika, direct. Sino may picture? Sila. Nautusan pa yung iba. So, direct ko. Parang... Ito daw.
Pero yung sa'yo, parang sobrang laki nung heart, Parang papunta na Parang ng ano, ibon. Parang Yung ibon sa'yo, na eh. Parang sobrang laki. Oo, direct. Oo nga, ba't ganyan? Parang ibon. Ganito lang, ma. Ganito lang ba, direct? Oo, malit lang. Ganyan. Direct? Ayaw na nila eh. Iniwan ka na, mag-commute ka daw. Umalis yung mga kasama Mag-commute ka, mag-tricycle ka, mag-toda ka. May toda doon, te. Paglabas mo dito, pagkanan mo doon yon. Meron naman. Kamuning May toda. ano doon, pila doon. Umalis. Oo, umalis Direct na sila. yung anak ko, umalis na. No, siya ata ang nagbukas ng pinto, si Sylvia. Sige, balikan nyo na lang ako. Okay na? Next, te. Direct, ayaw niya talaga. I think sabay na ako. Malapit lang ako, dito lang ako. Sabay na ako sa service niyo. Direct, ramdam ko pinapalis yun ako. 10 p.m. kasi yung next. Nararamdam ako, direct. Ramdam ba? Buti ramdam. Direct! Thank you naman na ramdaman Direct. mo. Patayo na ako. Patayo na ako, direct. Ito na, direct. Direct, ito na ako.